What's up guys? So sa video na to, na magti-trade breakdown tayo ng mga tinake nating trades. Last week, well, isa lang naman yung gusto ko i-trade breakdown kasi sobrang ganda ng trade na to. And if you're a imbalance trader, nagtitrade ka ng imbalance FVG itself, hindi yung buong SMC, hindi yung buong ICT, imbalance lang para sa itong video na to kasi may i-share akong mga pwede nyong gawin or pwede nyong makuha ang idea kung paano mag-trade ba talaga ng imbalance and bakit ko nga ba gusto yung imbalance ngayon. Alright, sige. Let's go ahead agad sa chart natin. Ayan. So, ito lang naman yung gusto kong i-trade breakdown. This is a 4.99 RR. So, 5 RR na rin yun, no? Sige, 5 RR na natin kay AUD USD. So, ayan. Going back sa chart, punta tayo ng daily time frame. Ayan. So, before ka kasi mag-take ng trade, whatever strategy you're using, you need to determine first what's the market's doing. So that's your first step, no? It can be, you can use market structure, uptrend ba, downtrend ba, you can use anything you want. Pero lagi mong tatanungin sa sarili mo, what the market is doing. Ano ba ginagawa ni market ngayon? Bullish ba siya, bearish ba siya? Then right after that, pwede ka nang gamitin yung sarili mong concept. Pero pinaka non-negotiable, malaman mo talaga kung pababa or pataas yung market. So dalawa lang yan, dalawang move lang yan. It's either pababa, pataas, or magulo. So ito lang namin gusto nating i-trade yung dalawang to Yung pababa, tsaka yung pataas. Yung magulo, hindi natin i-trade. So kaya hindi natin siya masyadong pag-uusapan ngayon. So first, ito kasi, nakita ko dito sa chart ng AUD USD is, okay, taking a look at it on the daily time frame, well, it's bullish, no? Ayan, no? Bullish siya. Pero bakit ka nag-short? So, kung titingnan natin sa weekly time frame, as we notice, okay, ito na yung first na imbalance na na-notice ko. So, imbalance is more effective pag nasa higher time frame ka. Lagi mong tatandaan yan, okay? Ayan, meron tayo ditong imbalance kay weekly time frame. Ayan. So, pag ini-stretch natin yan, sobrang ganda ng reaction. Ito yung mga imbalance na gusto nating nakukuha. So baka nga hanggang dito pa siya bumaba Kasi imagine yung itsura nitong candle na to. Pero this is not a financial advice. This is for educational purposes only. So that's a disclaimer, guys. And the result of my past performance does not indicate future performance. Basta yun na yun. Basta disclaimer, dito financial advice. For educational lang to. Ayan, going back dito tayo sa daily time frame, sa weekly. So first, meron tayong weekly imbalance. So that's your higher time frame context. So lagi mo nga alamin lagi kung saan ba nanggagaling yung price, bakit ganito ginagawa niya, bakit siya nagre-react. So dito, isa lang naman yung reason. Dahil nasa weekly imbalance ka. Wherein yung weekly imbalance is effective. Bakit? Kasi ang weekly ay higher time frame. Ayan. Puti. Ayan. So, going back dito sa daily time frame, yun nga, bullish tayo. Pero, yun, galing naman tayo dito. So, it's reasonable para mag-take tayo ng short. That's where I go to more lowest time frame. Sa 4 hours na ako sumunod. Ayan. Sa 4-hour time frame, so ganun pa rin. So titignan mo pa rin kung ano yung ginagawa ng price. Makikita natin dito, bullish yung price, di ba? Pero nung time na to, may retracement na ba o wala pa? So that's the second question. May retracement na ba or wala pa? Syempre, wala pa, kaya nga tayo nag-short. So ayun lang yung may idea. Bullish siya sa 4 hours pero wala pa siyang retracement. So ayun lang lagi nyo aalamin, no? Why the price is pababa. Bakit bumababa yung price at the moment? Bakit umaangat siya at the moment? What's preventing it to tumaas pa? And what's preventing it to go down or para bumaba pa? So yun lang yung mga magandang itanong mo habang nagtitrade ka. Why is the price? Bakit kaya hindi tumutuloy pa ba yung price? Bakit kaya hindi tumutuloy pataas yung price? Mga ganyang question na sasagot ng context mo sa trading. So context is how you interpret, how you understand the market. What's your context for taking the trade? Kasi ayaw natin na magre-risk tayo ng $100, $200, or 1%, 2%, 3%, any percent, mapa $1 man yan.
We don't want to we don't want to lose something out of nothing. So context is what will save you. Kasi if ever na yung trade na yun is hindi mag-work, you will still have the data. You will still understand why you take that trade, why you took the trade. Ayan, going back dito sa 4-hour time frame natin, nakakita tayo ng ito, malaking rejection candle. So that's a rejection candle for me. Ayan. Kasi mahaba yung wick niya sa taas. So pag mahaba yung wick sa taas, rather than the, ayan, kung susukatin natin, itong wick na to, ayan, ito yung body niya. So mas mahaba yung wick kesa sa body. Meaning to say, mas maganda or mas malakas yung nangyaring selling momentum at this moment. Okay? And then, nakakita agad ako ng imbalance. Ito. So after ng imbalance, sabi ko nga sa inyo, basta kahit anong imbalance, it might work as long as you're trading with context. Alam mo kung bakit ka naghahanap ng imbalance. Sorry, may dumaan kasi. Alam mo kung bakit ka naghahanap ng imbalance and saan mo to hinahanap. Ayan. So sa atin naman, alam natin galing tayo sa weekly time frame na imbalance. So it's reasonable for us para maghanap ng another imbalance sa lower time frame. So one tip is wag ka maghanap ng imbalance out of nothing. Kailangan lagi ka may context, may reason kung bakit. Kasi hindi lang naman yan magic candle eh. Like, hindi lang naman siya magic pattern na magantay ka ng imbalance yun ngayon. Ayan, dito na tayo sa 4-hour, no? Nakita agad ako ng imbalance. And then, doon na ako bumaba sa 15 minutes time frame. Right after niya mag-tap into the imbalance, ito na yung tinatawag nating confirmation entry. Ito na yung ginawa ko right after niya mag-tap sa 4 hours, put time 15 minutes time frame. Ayan. So makita natin ang 15 minutes time frame natin. Medyo malaki nga SL ko dito. Bihira ako mag-SL ng ganito na pa 11 pips na. So 15 minutes and 1 hour time frame. Ayan. Nakita na naman ako ng another imbalance dito sa area na to. So kinuha ko yung kalahati, no? Kinuha ko yung kalahati pero ayan, dyan lang banda. Then dito na ako nag-SL sa taas ng candle. So ganun lang. Parang pag nakahanap kasi ako ng imbalance sa higher time frame, it's reasonable na maghanap ng imbalance on the lower time frame. Pero, not much lower unless magkaroon ulit ng imbalance sa time frame na yun. Tapos hanap ko ulit. So, parang gano'n lang siya. Okay. So, may isa akong laging tinatandaan para maging effective yung imbalance. No? And ito siguro saglit lang. Baka pag-usapan natin sa mga next videos natin. Ito, parang ganito siya. Kunyari, meron kang 3 candle na pattern, no? Kasi yun lang na may imbalance. It's a 3 candle pattern. Ayan. So, ang gusto mo, sa 3rd candle mo, sabihin natin meron tayong bearish imbalance dito. Sa 3rd candle mo is consolidation lang. Like, wala siyang impulse. Mas gusto mo tong makita na pantay lang siya halos yung wick niya. Pangit kasi pag ganito yung imbalance. Papakita ko sa inyo yung pangit na imbalance. So yan, ganyan kalaki. Tapos, yan, may mahabang wick sa baba. Kasi most of the time, lalo na pag maliit yung body, no, na parang ganyan. Kasi this move indicates a bullish momentum. Kaya, ayaw mo ng ganyang imbalance. So, ibig sabihin naman, pag ganito yung imbalance, baka ang mangyayari, lumampas siya na ganyan lang gawin niya. Hindi talaga siya mag-react doon sa imbalance na gusto mo i-trade. Pangalawa naman is, pag ganito, yung itsura ng candle, most likely baka hindi na yan bumalik sa imbalance. Kasi masyado nang malakas to. So gagawin yan baka magtuloy-tuloy na muna and later na pa aabot ito. So ayun din yung idea dito sa trade na to. This is more on consolidation candle rather than sobrang bullish niya. Well, mas mahaba yung buying pero more on consolidation candle to. So ang nangyari lang sa loob niya parang ganyan lang. Mas malalim lang yung sa ano, tapos biglang ganyan lang. Ayan, ganyan. Tapos bumalik. So parang ganyan lang. And then eto din, another consolidation candle. So naging nangyari is binalikan yung imbalance natin ng sobrang saglit lang. So, hanap tayo ng sinasabi nating imbalance na ayaw natin. So, meron niya tayo dito sa XA. Tignan natin, no? Alam ko meron yun dito, eh. Ito. This is not a consolidation candle, di ba? Like,
mas bullish pa yung candle na yan. So, anong nangyari? Nilampasan niya lang yung imbalance. Yun. So, yun lang. Kaya, ito lang naman yung reason ko bakit ako nagte-trade ng imbalance is I only have to lang talaga. It's easy to trade and it's just a 3 candle pattern. 3 candle lang talaga as long as meron kang context na tinatawag. And yun lang sa video na to. That's our trade breakdown kay AUD USD. Meron tayong 4.99 RR dyan. And may mga na-trade din ako dito sa sa EU, which is ito. And hindi siya nakalagay ngayon. Pero yeah, na-take din naman natin siya. Tapos sa GU din, ayan, pare-pareho. Wala tayong na-take na trade dito, pero almost the same lang yung galaw nila na sobrang bearish. And I'm still looking forward sa bearish move for the next week. So malaman natin, hindi naman natin yan sure, pero yung kung ano kasi nakikita natin, yeah, it just keeps on going down. Wala naman na tayong kailangan imbalance na balikan. So pwede natin tignan yung weekly time frame. Kung may gusto ba siyang puntahan, pwede nga to eh. Yan. Or ito. So mga imbalance lang din. O hindi, wala na to. So ito yung pwede niyang puntahan. So punta tayo kay DXY para saglit. Ayun nga. Monthly is yun, baka ang gusto niya talaga is umangat muna. Pero ito yung pinakamalapit na area natin na pwede siya mag-react. So yun lang for this video. I hope you learned something, and kung gusto niyo ng mga ganito pang video, no, comment lang kayo or subscribe kayo para makapag-share pa tayo ng mga iba't iba pang knowledge sa trading. And kung gusto niyo gumawa tayo ng Forex 101 or mga pang beginner to advance, kayang-kaya natin yan. Request lang kayo kung anong next video ang gusto nyo. Yun lang. Thank you.